Dahil sa lamig ng panahon, ang yelo dumapo sa mga gulay at iba pang pananim ng Benguet. Bukod sa Benguet at Baguio, may iba pang mga lugar ngayon kung saan pwede mong maranasan ang ginaw at manginig. Dito sa Pilipinas, mas malamig ang panahon ngayon kesa sa mga nagdaang taon. Bibihira natin itong maranasan dahil isa tayong tropical country. Kung gusto mo talagang maranasan ang malamig na lugar, bumisita sa bayan ng Bauco sa Mountain Province. Dahil madalas sila doong salubungin ng hamog at ang temperatura bumabagsak ng hanggang 8 degrees Celsius lang. Ang tubig parang galing sa refrigerator. Hindi na kinakailangan ng ref, bring aircon na eh. Kailangan mo pa nga heater eh. Ang mga residente tuloy, con todo jacket, bonnet, gloves at scarf. Sa buwan ng Disyembre hanggang February, ito yung pinakamalamig na bahagi ng taon. Usually dito nangyayari yung frosting. Pero ang talaga raw babalik-balikan dito, ang pampainit ng sikmura, ang lumbang o sinabawang karne na sinamahan ng lumbang o dried beans. Si Leia, nais daw mapanatili ang tradisyonal nilang pampainit na sabaw, kaya't hindi ito nawawala sa kanyang hapag. Ang lulutuin natin ngayon ay ang tinatawag naming lumdang na pangontra namin dito sa Mountain Province sa lamig. Matapos magpakulo ng tubig, inilagay ang dried beans. Itong lumdang ang nagdadagdag ng bango at lasa din sa ating lulutuin ngayon. Nung bahagyang lumambot, inihalo ang etag o yung pinausukang karne at saka muling pinakuluan sa loob ng 15 minuto. Dahil sa lamig, tulog pang ating mantika, lalagay na natin dito. Sunod na naggisa ng bawang, sibuyas, binikbit na luya at saka inihalo ang sariwang karne ng baboy. Nung naging golden brown ang karne, inihalo na sa pinalambot na beans at etag at muling pinakuluan. Nung naluto, inihalo ang repolyo. Ilang sandali pa. Ito na ang ating lumdang. Wow, naimas li karni, tamtaman ang timpla. Tamang-tama ang luto, malambot, malasa pa, pampaalis ng lamig. Sa barangay Bangnen, dito pa rin sa Bauco Mountain Province. Kahit pa mangangatog ka na sa lamig, ang ilang mga kalalakihan nakabahag pa rin. At para raw mapawi ang kanilang ginaw, nagluluto sila ng tinapuyan na manok. Luluto ito sa tinapi na manok. Ito, gagamit tayo ng original na native na manok. Ang manok, gagawin munang pinikpikan o yung pagpalo sa buhay na manok hanggang ito'y mamatay. Ang tawag ng iba rito, killing me softly. Paniniwala kasi nila ang pamumuo ng dugo sa loob ng pinapalo-palong manok ang siyang magpapasarap sa laman nito. Pagkatapos, inihaw ito at tinanggalan ng balahibo. Hiniwa at itinabi. Pag kumulo ang tubig, ilalagay natin ang etag para panglasa sa native na manok. Nung lumambot, isinama ang pinikpikang manok at muling pinakulo. Ilang sandali lang, hinaluan ito ng tapoy o rice wine na siyang magpapaasim sa sabaw at saka tinimplahan ng asin. Bago ito ihain, dinadasalan muna. Tayo na ala na luto ng manok na ipdisan. Bagay ang asim doon sa lasa ng manok. Kahit ganitong kalamig ang panahon, medyo pag kung magsawa kay
Masarap ang sabaw. Yung tabay kasi medyo may alcohol. May content ng alcohol. Tapos, siya ang magpapainit sa katawan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.